Welcome back to our channel. Yan, kung nakikita nyo, naka todo gear na totally pala, ano lang, parang todo pag para sa autumn. Ayan, naka windbreaker, then naka bonnet. And then ngayon pala, for today's video ay maglalakad-lakad kami ni ate. Ayan, today is Sunday at medyo ayan, makulimlim ang langit. At medyo mahangin kaya malamig. Kaya nga pala kung naisipan na maglakad-lakad is ako'y may nararamdaman dito sa aking legs. From my hip hanggang paa, hanggang ano. And then na-research ko ay ito ay sciatica. Yan. Ang sciatica daw ay ang gamot ay kailangang maggalaw-galaw. Resulta daw to ng ano ng laging nakaupo. So ito, napag-isipan namin maglakad-lakad dito sa aming bagong community. So yung sa mga hindi pala nakaalam, bagong lipat lang kami dito sa Chibougamau. Nandito kami sa northern part ng Quebec. Ayan, sa mga bago dito sa aming channel, nandito kami sa northern part ng Quebec, sa Chibougamau, 8 hours away from Montreal. So, ayan, dito ay mas malamig, mas maraming mag-snow. So, anyways, ayun, balikan nyo na lang guys yung mga previous vlog namin, yung mga adventure namin dito sa north. And then, ayun, ano pa bang pwede nating pagkwentuhan? Ayun, sa previous vlog ko is na-receive na namin yung aming PR card. So, ayun, after 3 years and February, March, April, May, June, July, August, September. 3 years, 7 months na PR na kami dito sa Quebec. So, bibigyan ko lang kayo ng summary paano ba kami na PR. So, nagpunta kami dito as temporary worker. Tapos, sa mga hindi pa nakakaalam, para ma-PR, para mas madaling ma-PR dito sa Quebec, kailangan mapasa mo yung level 7 ng French. So, sa case namin, since dumating kami before July 2020, ang required lang na mag-exam sa isang family is yung principal applicant. Yung spouse is hindi na kailangan mag-exam. So, yung mga nag-arrive ng after July 2020, yung partner na, yung mag-partner na ang kailangan mag-exam. Pero yung principal applicant kailangan level 7 pa rin. Then, yung asawa is level 4. So, ayun, na-skip namin yun. Na-skip. Hindi kami nakasali dun sa bagong rules. So, hindi ako nag-exam. Si Manong Joby lang ang nag-exam. Then, yung na-reach na niya yung level 7, may certificate na siya na level 7 siya. Speaking and listening. Ayun, ay nag-apply na kami ng CSQ. So, nung naka-receive na kami ng CSQ, yun na yung ginamit namin para makapag-apply kami ng permanent residence. So, yung CSQ, after niya makapasa is nakuha namin siya after 70 days. So, binilang talaga namin kung gano'ng katagal bago namin nakuha. Then, right after na makuha namin CSQ, ay nag-apply na agad kami ng PR. Nag-apply kami May. Then, September, yun, confirmation na PR na talaga kami. And then nun, September, then ngayong October, yun nga, na-receive na namin yung aming PR card. Kaya, yun na talaga ang end ng aming PR journey. Kumaga, yun na talaga. May PR card na kami. So, yun, confirm na talaga na PR na. So, may mga nagtatanong sa amin, dito nakaapwa rin namin naging temporary worker o temporary worker. Hindi nakakahingal pala pag hindi ka sanay maglakad. Ano ba daw ang kaibahan ng temporary
worker or temporary resident sa permanent resident. So, ayun, meron palang hindi pa nakakaalam kung ano ba yung advantage. Kumbaga, akala lang nila halos parehas lang. May malaking pagkakaiba. Unang-una sa employment, syempre, pag temporary worker ka, lalo na kapag closed work permit ka, halimbawa, ikaw yung principal applicant, ikaw yung asawa, ikaw yung nakakuha ng work dito sa Canada, yon, closed work permit. Then yung spouse mo, siya yung magiging open work permit. So dun sa principal applicant na closed work permit, ang disadvantage kapag temporary nga is hindi ka pwedeng lumipat ng ibang company unless na lang may reason, yung mga abuse, mga ganon, or tinanggal ka talaga nila. Pero ayun, kung dahil ayaw mo na lang dun sa company, bawa may nakita kang mas malaki yung pasweldo, hindi ka basta-basta makakalipat unless na mag-a-apply ka doon and then mag-a-apply ulit ng LMIA, ng work permit. Kumbaga magsisimula ka ulit sa umpisa. Not unlike kapag permanent resident ka, is kahit sa ang company pwede kang mag-apply. Kung ayaw mo na doon, lipat ka sa kabila. Wala nang kailangan na i-renew na permit or something, ganyan. Ang pangalawang advantage is yung sa mga anak mo na below 21, pwede nyo rin silang kumbaga pag nag-apply kayo, pwede nyo silang isabay. So sila rin magiging permanent resident na rin, katulad ng sa family namin. Yan, yung mga anak namin below 21 pa sila. So sila rin is pwede na rin sila mag-work. Kumbaga makakakuha na sila ng social insurance number. Pag may social insurance number na, makakakuha na sila ng bank account. And then yung bank account kasi, yun yung isa sa mga requirement bago kanila tanggapin. Tsaka yung social insurance number. So kung bawa, yung mga temporary worker, yung mga anak nila na below 21, study permit lang ang binibigay. And then may clause doon na you're not allowed to work. Parang ganon. Pero meron na yatang bagong rules. Yun nga, yung dating akala ko, may vlog din ako noon na pwede na rin mag-apply ng work permit. Pero yun nga, dahil hindi ko alam kung anong nangyari, hindi ko rin ma-explain. Hindi namin na-receive yun. So, hinantay na lang namin yung PR. Kaya ngayon, si ate is makakapag-work na siya. Meron na siyang social insurance, tsaka meron na rin siyang bank account. At isa pa, yung isa pang advantage ng pag permanent resident to temporary, syempre sa title na sinasabi, temporary is temporary. Kumbaga, pag ayaw ka nang i-renew ng employer mo, natapos na yung 2 years na visa mo or yung contract nyo, pwedeng hindi ka na niya i-renew, ganon. Uwi ka na ng Pilipinas. Not unlike pag permanent ka, kung ayaw na nga nila sa'yo, pwede ka lumipat, madali ka lang makakalipat ng ibang company, or pwede kang magstay dito kahit wala kang work. Not unlike na temporary ka, kumbaga parang makakastay ka pa rin naman dito, pero syempre hanggat ma-expire yung visa mo, makakapag-stay ka, kumbaga hanggang sa end kahit wala kang work. Pero once na dumating na yung expiration ng visa mo, kailangan mo nang umuwi kung wala ka pang nakuhang employer. So ayun, walang kasiguraduhan, di ba? So ayun, maraming talaga difference ng pagiging temporary sa permanent resident. So ayun guys, sana habang nagsasalita akong hingal-hingal. Ang hirap huminga kasi malamig at mahangin. Nakikita nyo yung view. Nandito pala tayo sa school ni ate. Ayan yung football field nilang maliit at basketball court. Ayan yung Canada Post, yung post office dito. Ayan, Sunday kasi ngayon, kaya
Ayan, sarado, nakaparada yung mga truck. So yun nga, ang purpose nga nitong paglalakad-lakad ko is para ma-exercise. And then, ayun pala, yung after namin ma-PR, syempre marami kaming kailangang i-update. Katulad na lang dun sa aming social insurance. Kasi kapag pag temporary resident ka, iba yung number ng social insurance mo at may expiration. Not unlike kapag permanent resident ka, permanent social insurance number mo na yun. So, hindi mo na kailangan mag-renew. Kasi kapag temporary resident ka, naka-base lang dun sa visa mo yung validity ng social insurance number mo. So, kapag nag-renew ka na ulit ng visa, i-renew mo rin ulit yung social insurance number mo. And then, isa rin palang advantage yung pag PR ka na, halimbawa katulad kami, PR, pwede kami mag-aral, pwede kami bumalik sa college ng walang babayaran. Kasi kung madalas siguro na napapanood nyo sa mga vlogger na sinasabi na elementary to high school is libre dito sa Canada, then sa university or college is hindi na. Well, pero ano lang yun, na-discover namin na sa Quebec pala iba. So, yung college dito sa Quebec is free. So, katulad ngayon, yung ina-enjoy ni Kuya na free college siya. So, ngayon, kumukuha siya ng diploma in computer science. So, parang ay equivalent siya na sa atin is kung may mga associate na na course dyan, associate in computer science, parang 2 years lang. Pero dito yon 3 years. 3 years niya ita-take. So parang equivalent niya na rin is parang siguro pag nagpunta siya ng Pilipinas, parang equivalent to bachelor degree na rin. So yun, kapag PR ka na kumaga walang age limit, pwede kang mag-aral ng college. Sa temporary resident, kapag may dependent ka na nag-college na, although free rin naman sila, katulad din yung nangyari sa first sem ni Kuya, free siya, pero nakalagay doon hanggang age 21 lang. So hanggang age 21 lang siya mapi-free. At syempre after the age of 21, hindi mo na siya pwedeng kuning dependent kung temporary resident pa rin kayo. So after nun, kailangan na niya mag-apply ng study permit na for international student. Not unlike kapag PR na, so wala nang ganun. Kahit hanggang ilang taon, free pa rin siya. Basta nandito ka sa Quebec, ha? Sa Quebec lang naman yung sinasabi ko. Ewan lang sa ibang province, pero sa mga napapanood ko sa mga ibang vlogger, kahit citizen na sila, ang laki pa rin ng binabayad nilang tuition sa mga university. So dito pala sa Quebec, college then university. Yung university 2 years na lang yun. So parang para lang ma-convert sa bachelor's degree yung course. Halimbawa katulad si Kuya, diploma in computer science. So pag nag-university siya ng another 2 years, magiging bachelor na siya dito sa Canada. Pero yun nga, iba kasi talaga yung education system sa Quebec tsaka sa ibang province. So, ayun, talagang pag na-PR ka na rito, maraming opportunity ang mag-o-open. Marami ka nang pwedeng gawin. So, ayun lang guys, na-share ko lang kasi may mga nagtatanong din sa amin na ano ba ang kaibahan ng temporary resident sa permanent resident. So yun guys, sa mga subscriber namin na nandito sa Quebec, or yung mga viewers namin na gustong pumunta dito sa Quebec, yun lang, pag sikapan nyo lang na ma-PR, maayos naman. Yun nga na talaga yung language, pero doable naman siya kung talagang aaralin mo. So yun guys, pabalik na kami ng bahay kasi
hindi ko rin pwedeng i-over use yung legs ko. So hinihingal ako kasi matagal ako walang exercise. Ang daming ang tawag dyan ate, canoe. Oh. May daan pa uwi sa bahay natin dito? I think so. Baka walk here. maligaw tayo. So ayan. Wala tayong masyadong nakikitang taong naglalakad-lakad. Kasi nga malamig na. Pero pag summer yan, marami kayong makikitang nagbabike. At maraming nagwo-walking. Medyo pinawisan na ako. Ayun ate, doon Explore namin tong area. Ayan. Diba? Ang ganda ng mga bahay. So yun lang guys ang na-share ko sa mga gustong malaman ano ba ang kaibahan ng permanent at temporary resident or naka-work permit. So exercise lang guys. Ang dami ng dahon. Malaglag. 16 minutes na tayo naglalakad. Just ang ganda ng bahay. Parang sa US, mga ganun. Ang ganda ng style. Ayan. Sa Halloween, I will vlog. Pakita ko yan. Picture lang kita. Sana wala pang snow. May nakasabit pa sa puno. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa view, sa mga bahay-bahay dito. Maraming salamat sa panonood. Salamat din sa mga nag-subscribe, nag-like, at nag-comment. Thank you guys. Bye-bye!